Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming kamalian at trahedya sa larangan ng medisina ang hindi agad natutuklasan ng marami. Kaya mula sa nakakagimbal na maling pagputol ng binti hanggang sa masakit na pagkakamali sa pag-aalis ng maling testicle, halina't sama-sama nating talakayin ang 10 pinakamalulupit na pagkakamali sa medikal na kasaysayan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, maling binti. Isang nakalulungkot na insidente ang nangyari sa isang ospital sa Austria. Isang matandang lalaki ang na-admit upang putulin ang kanyang kaliwang binti dahil sa komplikasyon sa kalusugan. Sa kasamaang palad, sa halip na ang kaliwang binti, ang kanang binti ang naalis. Ito ay isang malubhang pagkakamali na nagdulot ng matinding pagbabago sa buhay ng pasyente. Bago pa man umabot sa korte ang kaso, pumanaw ang matandang lalaki. Ayon sa ospital, ang kamalian ay nagmula sa maling pagmamarka ng binti na kailangang putulin. Bagamat inamin ng ospital ang kanilang kasalanan at nangakong maghihigpit sa kanilang mga proseso, ang pinsalang nagawa ay hindi na maibabalik. Ang insidenteng ito ay nagpapaalala sa lahat ng kritikal na kahalagahan ng dobleng pagsusuri sa mga surgical site bago isagawa ang anumang operasyon. Ang trahedyang ito ay nagbunsod ng malawakang pag-uusap tungkol sa pangangailangan ng mas masusing sistema sa mga ospital. Ang tamang dokumentasyon at masusing pagsusuri ng mga detalye ng pasyente ay mahalaga upang maiwasan ang ganitong uri ng kalunos-lunos na pagkakamali sa hinaharap. Number 9, pagkawala ng spleen. Isang nakakagulat na kaso ang nangyari kay Sarah Jane Parfit. Pumasok siya sa ospital upang sumailalim sa isang operasyon sa kanyang kidney. Ngunit sa isang nakalilitong pagkakamali, naalis ang kanyang spleen sa halip na ang kanyang kidney. Ang spleen, na mahalaga sa immune system, ay hindi na ibalik sa kanyang katawan matapos ang operasyon. Dahil sa pagkawala ng kanyang spleen, kailangan ni Sarah na magturok ng dagdag na bakuna kaysa karaniwan upang mapanatili ang kaligtasan sa mga impeksyon. Nangyari ito sa panahon ng pandemya ng COVID-19, kaya't mas naging mahirap ang kanyang sitwasyon. Sa kasamaang palad, nagdulot ito ng labis na pasakit at dagdag na panganib para kay Sarah at sa kanyang kalusugan. Kasunod ng insidenteng ito, sinimulan ni Sarah ang legal na aksyon laban sa mga responsable. Ito ay upang mapanagot sila at para magsilbing babala na ang ganitong uri ng pagkakamali ay hindi dapat maulit. Ang kanyang pakikipaglaban para sa katarungan ay nagsilbing halimbawa sa iba na dapat maging mas mapanuri ang mga ospital at mas mag-ingat sa bawat hakbang na ginagawa. Number 8, maling kidney. Isang 84 na taong gulang na babae mula Milford, Massachusetts ang dumaan sa isang malaking pagkakamali sa operasyon. Siya ay inadmit upang tanggalin ang kanyang gallbladder. Ngunit dahil sa hindi inaasahang komplikasyon, kinailangang palitan ng surgeon ang pamamaraan mula sa laparoscopic patungong open surgery. Sa kaguluhan, maling organ ang naalis ng doktor, ang kanyang kidney sa halip na ang kanyang gallbladder. Ang error na ito ay hindi natuklasan hanggang 3 araw pagkatapos ng operasyon, nang isang pathologist ang nakapansin ng mali. Masaklap pa rito, napag-alamang hindi naman pala kinakailangan ng gallbladder surgery sa simula pa lang. Gayunpaman, kahit na nagkamali ang doktor, siya ay pinayagang magpatuloy ng practice sa ilalim ng masusing pagsubaybay. Ang kasong ito ay nagpapakita ng kritikal na pangangailangan para sa mas mahigpit na pagsusuri bago simula ng anumang operasyon. Ang tamang pagkilala sa mga detalye ng pasyente at masinsinang pagdoble sa mga hakbang ay maaaring magligtas ng mga buhay at maiwasan ang hindi kinakailangang pinsala. Number 7, penile surgery. Si Ronald Nance,
Isang karaniwang tao na naghahanap ng paraan upang madagdagan ang kumpiyansa sa sarili ay nagdesisyong sumailalim sa isang penile enhancement surgery. Sa kabila ng babala ng kanyang kasintahan, pinili niyang kumuha ng serbisyo mula sa isang doktor na nangako ng karagdagang 2 inches sa kanyang haba. Ngunit matapos ang operasyon, nagsimula ang sunod-sunod na komplikasyon. Pag-uwi niya sa bahay, nakaranas siya ng matinding pamamaga at matinding sakit. Sa halip na gumaling, ang kanyang kalagayan ay lalo pang lumala. Kinailangan niyang bumalik sa ospital para sa emergency treatment, kung saan natanggal ang malaking bahagi ng infected na tissue. Hindi natapos doon ang kanyang kalbaryo. Ilang beses pa siyang sumailalim sa operasyon at sa huli ay nawalan ng karamihan sa kanyang dating anyo. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala sa mga nagnanais sumailalim sa cosmetic surgeries. Sa kabila ng pangako ng mabilis na resulta, maaaring may kasamang malaking panganib ang mga ganitong proseso. Ang karanasan ni Ronald ay nagpapakita ng kahalagahan ng masusing pag-iisip at konsultasyon bago gumawa ng ganitong malalaking desisyon. Number 6. Maling mastectomy. Isang trahedya ang sinapit ng 2 pasyente sa Nova Scotia, Canada. Isang babae na inaasahang tatanggalan ng mastectomy para sa kanser ang biglaang nagkaroon ng hindi inaasahang operasyon, habang ang isa pang pasyente na kailangang sumailalim sa parehong operasyon ay naantala ang schedule. Ang mga pagkakamaling ito ay nagdulot ng labis na trauma at kalituhan. Ang babae na hindi dapat operahan ay labis na naapektuhan ng unnecessary mastectomy. Samantala, ang pasyenteng dapat sana'y maagapan ay naghintay ng mas matagal bago makuha ang kinakailangang operasyon. Ang ospital ay umamin sa kanilang pagkakamali, ngunit huli na ang lahat para mabawasan ang sakit at hirap na dinanas ng mga pasyente. Ang insidenteng ito ay malinaw na nagpapakita ng pangangailangan para sa tamang komunikasyon at koordinasyon sa mga ospital. Ang tamang record at dobleng pagsusuri ng mga pasyente ay kritikal upang maiwasan ang ganitong uri ng napakalaking pagkakamali na maaaring magdulot ng trauma at emosyonal na pasakit sa mga apektadong individual. Number 5. Blood mismatch. Si Jessica Santon, isang 17 anyos na dalaga mula Mexico, ay naglakbay patungo sa ibang bansa upang magkaroon ng transplant sa kanyang puso at baga. Ngunit nagkaroon ng malubhang pagkakamali sa donasyon ng organ. Ang dugo ng donor ay type A, habang si Jessica ay may type O blood na nagdulot ng kritikal na komplikasyon. Dahil dito, siya ay nauwi sa isang koma. Bagamat sinubukan pang itama ng doktor ang error sa pamamagitan ng pangalawang transplant, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Makalipas ang halos 2 linggo, pumanaw si Jessica. Ang kaso niya ay isang paalala kung gaano kahalaga ang masusing pagsusuri at pag-verify ng blood type bago gawin ang ganitong delikadong proseso. Ang malungkot na pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng mahigpit na protocol sa organ matching at ng masusing koordinasyon sa medical team. Ang mga insidenteng tulad nito ay nagdudulot ng malaking pagkawala at naghahatid ng leksyon sa mga ospital at doktor na dapat laging mag-ingat at maging tumpak sa lahat ng aspeto ng kanilang gawain. Number 4. Surgical tools. Isa sa pinakakaraniwang medical mistakes ay ang naiwanang mga surgical tools sa loob ng katawan ng pasyente. Ang mga bagay tulad ng surgical sponges at iba pang kagamitan ay madalas na hindi napapansin. Maraming pasyente ang hindi agad nakakaramdam ng sintomas, ngunit kalaunan ay nagkakaroon ng matitinding komplikasyon. May mga pagkakataon kung saan ang mga naiwanang bagay ay tumutusok sa mga organo o nagdudulot ng impeksyon. Sa pinakamasaklap na sitwasyon, maaaring kailangang tanggalin ang bahagi ng organ na naapektuhan.
Isa sa mga pinaka-nakakagimbal na kaso ay nang ang isang lalaki ay natuklasang may 16 na surgical objects sa kanyang katawan matapos ang operasyon. Ang ganitong klase ng pagkakamali ay nagpapakita ng pangangailangan ng mahigpit na inventory system sa operating room. Ang tamang bilang ng mga instrumento bago at pagkatapos ng operasyon ay isang simpleng hakbang, ngunit napakahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng mga pasyente. Number 3. Pituitary mistakes. Sa pagsisimula ng dekada 70, ginamit ng ilang ospital sa France ang pituitary glands mula sa mga bangkay upang makakuha ng growth hormone. Ang layunin nito ay gamutin ang pituitary dwarfism. Ngunit sa kasamaang palad, may mga organo na kontaminado ng Creutzfeldt-Jakob disease, CJD. Ang sakit na ito, na sanhi ng mga priyon, ay walang lunas at nauuwi sa mabilis na pagkasira ng utak at kamatayan. Sa kalaunan, natuklasang ang ilang organo na ginamit para sa hormone ay nanggaling sa mga donor na may neurological diseases. Bagamat natigil ang proseso noong kalagitnaan ng dekada 80 sa ibang bansa, nagpatuloy pa rin ito sa France hanggang dekada 90. Ang resulta ay libu-libong tao ang hindi namamalayang may daladala ng nakamamatay na sakit. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa mga ethical na issue at kahalagahan ng mahigpit na pagsusuri sa pinagmulan ng mga medical materials. Nagbigay din ito ng babala sa pandaigdigang komunidad na ang mga shortcut sa medisina ay maaaring magdala ng hindi inaasahang trahedya sa hinaharap. Number 2. Thalidomide Scandal. Noong dekada 50, ang gamot na tinatawag na thalidomide ay ibinenta bilang isang ligtas na lunas para sa morning sickness sa mga buntis. Ngunit makalipas ang ilang taon, lumitaw ang nakakakilabot na epekto nito. Libu-libong sanggol ang ipinanganak na may malulubhang deformity tulad ng maikling mga braso at binti. Hindi lamang pisikal na pinsala ang dulot nito. Marami sa mga sanggol ang namatay bago pa man o pagkatapos ng kapanganakan. Ang kumpanya sa likod ng gamot, Chemi Grunenthal, ay nagpatuloy ng pagbebenta kahit na may mga babala na mula sa mga doktor tungkol sa nerve damage. Ang sitwasyon ay nagbago lamang nang ilathala ni Dr. William McBride ang kanyang findings noong early 61 na nag-ugnay sa gamot sa mga birth defect. Ngunit sa panahong iyon, libu-libong pamilya na ang naapektuhan ng trahedya. Ang skandalong ito ay nagbukas ng mga mata ng mundo sa kahalagahan ng masusing testing ng mga gamot bago ito ilabas sa merkado. Hanggang ngayon, ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala na ang kaligtasan ng mga pasyente ay dapat laging nasa unahan ng anumang medikal na inobasyon. Number 1. Maling testicle. Sa isang napakasakit na pagkakamali, ang isang lalaki ay dumaan sa isang operasyon upang alisin ang isa sa kanyang testicle na may malalang problema. Ngunit sa halip na ang dapat alisin, ang maling testicle ang natanggal. Dagdag pa rito, nagkaroon din ng hindi inaasahang vasectomy sa kabila. Ang resulta ay nagdulot ng mas malubhang sitwasyon kaysa sa una niyang kondisyon. Matapos ang operasyon, ang lalaki ay agad na naghain ng kaso laban sa doktor. Sa korte, sinubukan ng surgeon na ipaliwanag ang nangyari, ngunit hindi ito tinanggap ng hurado. Ang desisyon ng korte ay pumabor sa pasyente at siya ay ginawaran ng 870,000 bilang kompensasyon. Ang insidenteng ito ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang simpleng pagkakamali sa panahon ng operasyon ay maaaring magresulta sa panghabang buhay na epekto. Ang pagkilos ng pasyente na manindigan para sa kanyang karapatan ay nagsilbing babala sa medical community na masusing pag-iingat ang kailangang gawin upang mapanatili ang tiwala at kaligtasan ng mga pasyente.